Ako si Maria Reyes. Ako ay 30 taong gulang. Sa libing ng aking asawa, hinampas ng aking biyenan ang aking 6 na taong gulang na anak at tinawag siyang basura. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at sinabi, "Dalhin mo siya at umalis kayo sa bahay na ito. Hindi ito para sa mga katulad ninyo." Tumayo ako roon sa gulat, yakap siya habang umiyak siya sa aking mga bisik. Ngunit pagkatapos ay pinunasan ko ang aking mga luha at tumawag ako. "Kailangan kitang puntahan. Oras na." At 2 oras pagkatapos niyon, sila ay nagmamakaawa na. Bago ko sabihin sa inyo ang totoong nangyari, maglaan muna kayo ng sandali para i-like at i-subscribe ang channel at sabihin sa comments kung anong probinsya o lungsod kayo galing. Ngayon, simulan na natin. Mas mabigat kaysa karaniwan ang langit noong araw na iyon. Mamadilim na ulap ang bumalot sa lahat. Malamig at tahimik ang hangin. Nakatayo ang mga tao sa paligid namin, nakasuot ng itim. Ang ilan ay mahinang nagbubulungan, ang iba naman ay nakatitik lamang. Katabi ko sa tabingang puntot ng aking asawa. Mahigpit kong hawak ang maliit na kamay ng aking anak. Nagsasalita ang pari, binibigkas ang mga dasal, mga salitang tungkol sa kapayapaan, tungkol sa wakas, ngunit hindi ko malinaw na naririnig ang kahit ano. Nasa ibang lugar ang isip ko. Sinusubukang unawain pa rin kung paano biglang natapos ang lahat. Ilang araw lamang ang nakalipas, nakaupo siya sa tabi ko, nakangiti, nakukwentuhan tungkol sa maliliit na bagay, naglalaro kasama ang aming anak. At ngayon, pinapanood ko silang ibinaba siya sa lupa. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng anak ko habang tumingala siya sa akin, nalilito, nawawala. "Nanay," bulong niya. "Bakit nila inilalagay si tatay diyan?" Sumikip ang dibdib ko. Lumuhod ako at niyakap siya. Nagpapahinga si tatay. Sabi ko ng mahina, kahit na parang sinasaktan ng salitang iyon ang sarili kong puso. "Gusto kong umuwi," sabi niya, at puno ngang luha ang aking mga mata, ngunit mabilis kong pinunasan. Dapat akong maging malakas para sa kanya dahil siya na lamang ang natitira ko. Unti-unti na natakpan ng lupa ang kabaong. Bawat tunog ay parang isang bagay na nagsasara ng tuluyan. Nang matapos, isa-isa nang umalis ang mataw. May lumapit sa akin. Sinasabi ang mabagay tulad ng, "Magtiis ka. Nasa mas magandang lugar na siya." Ngunit parang walang kabuluhan ang kanilang salita. Hindi ako sumagot, hindi ko magawa. Sandali akong tumingin sa aking mga biyenan. Medyo malayo sila sa puntot. Nakatayo lamang at nanonot. Minsan ay umiyak ang biyenan ko, ngunit may isang bagay na hindi tunay ang dating. Walang emosyon ang mukha ng biyenan ko. At ang iba pa ay tahimik, malamig. At sa sandaling iyon, may naisip ako. Hindi nila ako tinanggap kailanman. Mula pa sa simula. Kahit gaano ako kabait, hindi sapat para sa kanila. At ang anak ko, hindi rin nila tunay na tinanggap. Kahit ngayon, sa puntot ng kanilang sariling anak, parang malayo sila. Isang kakaibang takot ang tumira sa aking puso. Paano ako mabubuhay kasama nila ngayon? Nanatili ang tanong na iyon sa isip ko. Pagkatapos ng ilang sandali, sumakay kaming lahat sa mga sasakyan. Walang nagsalita sa buong biyahe. Mabigat at hindi comfortable ang katahimikan. Tahimik na nakaupo ang anak ko sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Nang dumating kami sa bahay, dahan-dahang bumukas ang gate. Sama-sama kaming pumasok, nga kamag-anak, bisita, nga biyenan ko. Sa sandaling pumasok kami, nakakatipon na ang tao sa salas, nakaupo, nagbubulungan, naghihintay. Nang pumasok kami, lahat nga mata ay tumingin sa amin, at natahimik ang buong kwarto. Muli kong naramdaman iyon, ang kakaibang pakiramdam. Tiningnan ko ang aking mabiyenan. Ilang hakbang lamang sila sa unahan ko, pumasok na parang walang nangyari. Walang luha, walang emosyon.
Malamig at hindi mabasa ang kanilang nga mukha. Sinubukan kong huwag pansinin. Hindi ito ang oras. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko lang itong daanan. Dahan-dahang tumingin sa paligid ang anak ko. Pagkatapos ay tumigil ang kanyang mamata sa isang bagay, isang larawan. Ito ang larawan ng kanyang ama na nakalagay sa mesa na pinalamutian ng magulaklak. Dahan-dahang lumapit siya rito. Hindi ko siya pinigilan. Tumayo siya sa harap ng larawan, tahimik na tumitingin. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang maliit na kamay at kinuha ito. Tatay, bulong niya ng mahina. Muling sumakit ang puso ko. Ngunit bago ako makagalaw, nadulas ang frame mula sa kanyang kamay at nahulog. Crash! Basag na nagkalat ang salamin sa sahig. Tumunog ito sa buong kwarto. Natahimik ang lahat. Umurong ang anak ko, gulat, takot. Punong luha ang kanyang mga mata. Pasensya na po, sabi niya ng mahina. At pagkatapos, plak. Mas malakas pa sa kahit ano ang tunong sampal. Sandali akong hindi makagalaw. Hindi ako makahinga. Dahan-dahang tumingala ako at nakita siya. Ang biyenan ko, nakatayo sa harap niya, punong galit ang mukha. Hawak ng anak ko ang kanyang pisngi. Umaagos ang luha sa kanyang mukha at nanigas ang buong kwarto. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Sandali akong hindi makahinga. Bigla na lamang may sumabog sa loob ko. Mabilis akong lumapit sa kanya. Hinila siya sa aking mabisik. Okay lang, bulong ko, kahit na nanginginig ang boses ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Ang maliit na pulang marka sa kanyang pisngi ay parang nagsusuno sa aking puso. Dahan-dahang itinaas ko ang aking mamata at tiningnan siya. Bakit mo siya sinampal? Tanong ko. Mababa ang boses ngunit nanginginig. Bata pa lamang siya. Hindi siya nagdalawang isip, walang guilt, hindi man lang umiwas ng tingin. Basura siya, sabi niya ng malamig. Sandali akong akala ko mali ang narinig ko. Ano? Bulong ko. Siya ang sumira sa buhay ng anak ko. Patuloy niya, matalim at malupit ang boses. Mahigpit kong hinawakan ang anak ko. Paano mo nasasabi iyan? Sabi ko, punong luha ang aking mamata. Apo mo siya. Bago siya makasagot, may ibang boses na nagsalita. Totoo iyan. Lumingon ako. Lumapit ang hipak ko. Nakakrus ang mabraso. Punong yabang ang mukha. Wala kang dinala kundi malas, sabi niya. Lalong lumalim ang sakit ng puso ko. Alam ko na itong mangyayari, patuloy niya. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, nagsimulang magulo ang lahat. Umaagos ang luha sa aking mukha. Pinagkatiwalaan kita, sabi ko ng mahina. Akala ko pamilya kayo. Tumawa siya, isang malamig at mapang-uyam na tawa. Pamilya, sabi niya. Huwa, mong insultuhin ang salitang iyan. Puno ang bulong ang kwarto. Nagsimulang makbulungan ang mga tao, nanonot, nasisiyahan sa eksena. At pagkatapos ay lumapit ang biyenan ko. Ang presensya niya ay lalong nagpatahimik sa kwarto. Oh please, sabi niya, kalmado ang boses ngunit punong pahamak. Nakamali kami ng isama ka sa bahay na ito. Bawat salita ay parang talim. Hindi namin matatanggap ang isang babaeng mula sa ordinaryong pamilya sa aming angkan. May ilang nagsimulang tumawa ng mahina sa kwarto. Tumayo ako roon. Hindi mo kasalanan, sabi ko agad. Hindi na mapigilan ang pag-agos ng luha. Ngunit hindi sila tumigil. Patuloy ang nga insulto, akusasyon, malamig na mga salita. Wala kang dinala rito. Hindi ka kailanman naging isa sa amin. Kayo ng anak mo ay pabigat lamang. Lumipas ang maminuto, ngunit parang oras. Walang nagtanggol sa akin. Walang nagsalita para sa amin. Nanunot lamang sila at tumatawa. Parang dinurog ang puso ko. Ngunit unti-unti, ang sakit na iyon ay nagbago sa isang bagay na mas malamig, mas malakas.
Maingat at dahan-dahang pinunasan ko ang aking maluha at sa unang pagkakataon, tiningnan ko sila ng walang takot, walang pagmamakaawa, kalmado lamang. Tapos na ba kayo? Tanong ko ng mahina. Umintos sila, nagulat. Tiningnan ako biyenan ko ng may galit. Impake mo ang magamit mo, sabi niya. Umalis kayo sa bahay na ito. Dagdag biyenan ko, walang lugar para sa mga pulubi rito. Muling natahimik ang kwarto. Tiningnan ko ang bawat mukha, bawat taong nakatayo ron at nanunod sa aking kahihiyan. Pagkatapos ay tiningnan ko ang anak ko, mahigpit pa rin akong yakap. Umiyak pa rin. Huminga ako ng malalim. Sige, sabi ko. Kalmado ang boss. Mas malakas kaysa dati. Sandali silang nagulat. Siguro inasahan nila na magmamakaawa ako, iyak, magtatalo, ngunit hindi. Sa halip, dahan-dahang inabot ko sa bulsa ang aking telepono at tinawag ang isang numero. Tahimik ang kwarto. Pinanot nila ako, nalilito, inis. Inilagay ko ang telepono sa tainga. Hello, sabi ko ng mahina, sandaling tumigil. Pagkatapos ay dagdag, kailangan kitang puntahan. Oras na. Tinapos ko ang tawag at tumingala muli sa kanila. Sa pagkakataong ito, walang luha ang aking mamata, may ibang bagay lamang. Isang bagay na hindi pa nila naintindihan. At sa loop ngang susunod na 2 oras, guguho ang lahat ng pinaniniwalaan nila. Tahimik na tahimik ang kwarto. Lahat ay nakatingin pa rin sa akin, nalilito, inis, ang ilan pa ay natatawa. Nakakrus ang mabrasong biyenan ko at malamig na tanong, sino ang tinawagan mo? Hindi ako sumagot. Tumayo lamang. Ako run, mahigpit na yakap ang anak ko. Lumipas ang mga minuto at unti-unting nagsimulang magbulungan muli. Siguro tumawag siya ng tulong. Sino ba ang pupunta para sa kanya? May ilang tumawa ng mahina. Umiling ang biyenan ko at sabi, walang kabuluhan ito. Iimpake ninyo ang gagamit at umalis na. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Naghintay lamang ako. Dahan-dahang lumipas ang oras, 1 oras. Nagsimulang magbago ang tensyon sa kwarto. Mukhang inis na ngayon ang biyenan ko. Nakakasawa na ang dramang ito, sabi niya. At pagkatapos ay bumukas ang pangunahing pinto at lahat ay lumingon. 2 lalaki ang pumasok. Ang isa ay may hawak na folder. Ang isa ay tumingin sa paligid ng kalmado, propesyonal at seryoso. Hindi sila bumati sa sinuman. Hindi nagdalawang isip. Dire-diretso silang lumakat patungo sa gitnang kwarto. Sino kayo? Matalas na tanong ang biyenan ko. Ang lalaking may folder ang nagsalita ng kalmado. Narito kami tungkol sa testamento ni Ginoong Adrian. Natahimik ang kwarto, nakatinginan ang aking mga biyenan. Alam na namin ang lahat, sabi ng biyenan ko ng may kumpiyansa. Tumango ng bahagya ang lalaki. Pagkatapos, iminumungkahi kong makinig kayo ng mabuti. Sagot niya, may isang bagay sa kanyang tono na nagpahirap sa kwarto. Binuksan niya ang folder at nagsimulang magbasa. Ayon sa legal na testamento, kalmado at malinaw ang boses niya, lahat ng movable at immovable assets. Kumunot ang nunang biyenan ko. Lahat nege pagmamay-ari nege negosyo. Nagbago ang ekspresyon nege hipag ko. Lahat ng financial accounts ay inilipat ng buo. Tumigil siya. Sa kanyang anak, katahimikan. Buong katahimikan. Sandali, walang umimik na parang hindi narehistro ang nasalita. Pagkatapos bigla. Ano? Sigaw ngang biyenan ko. Imposible yan. May mali siguro, dagdag na ipag ko. Lumapit ang biyenan ko at demand. Kailan ginawa ito? Kalmadong binuklat ng lalaki ang isa pang pahina.
Isang buwan bago siya namatay. Nagbago ang kanilang mga mukha pagkalito, gulat, takot. Hindi namin alam ito. Mabilis na sabi ng biyenan ko. Tiningnan siyang lalaki at sagot, ayon ay dahil lihim itong itinago. Lumingon sa akin ang biyenan ko. Alam mo ba ito? Tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Ngayon, lumakat ako ng isang hakbang pasulong. Oh, sabi ko ng mahina. Muling nanigas ang kwarto. Unti-unting puno na luha ang aking makamata, ngunit sa pagkakataong ito hindi ako mukhang mahina. Dire-diretso kong tiningnan sila. Alam ngang anak ninyo ang lahat. Sabi ko, humigpit ang kanilang mga ekspresyon. Alam niya kung paano ninyo ninanakaw ang pera mula sa kanyang negosyo. Tumahimik. Alam niya kung paano ninyo lihim na ibinibigay ito sa inyong ibang mga anak. Namutla ang mukha ngang hipak ko. Alam niya na hindi ninyo siya minahal. Ang minahal ninyo ay ang kanyang pera lamang. Bahagyang nabasak ang boses ko. Walang nagsalita. At alam niya na kung sakaling may mangyari sa kanya, tumingin ako sa aking anak, gagawin ninyo ng eksakto ang ginawa ninyo ngayon. Umaagos ang luha sa aking mukha. Kaya niya kaming pinrotektahan. Lumambot ang boses ko. Isang buwan bago siya namatay, inilipat niya ang lahat sa kanyang anak at ginawa akong, tumigil ako, legal na tagapag-alaga. Parang bagyo ang paglapat ng katotohanan sa kwarto, umurong ang biyenan ko. Hindi, bulong niya. Hindi ito mari. Parang lubos na nawasak ang biyenan ko. Nagsisinungaling ka, sabi niya ng mahina. Umiling ako ng dahan-dahan at dirdiretso kong tiningnan siya ang parehong babaeng sumampal sa aking anak. Sabi ko ng kalmado, sampal mo lang ang may-ari. Mas malakas pa sa kahit ano ang impact ng nasalitang iyon. Wala nang tumatawa ngayon. Wala nang nagbubulungan, katahimikan lamang. Mabigat at masakit. Puno ng takot ang mamatangang biyenan ko. Tumingin pababa ang hipak ko, hindi makapagsalita. Nanigas ang biyenan ko. At pagkatapos ay nagsimula. Sandali, hindi namin sinasadya. Nakamali lang kami ng intindi, galit lang kami noon. Nagbago ang kanilang mga boses mula sa yabang patungo sa desperasyon. Lumapit sila. Nagmamakawa, humihinging tawat. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako tumugon. Yakap ko lamang ang kamay ng anak ko. Ang parehong batang tinawag nilang basura. Ang parehong batang sinampal nila. Tiningnan ko sila ng isang beses pa at sabi ng mahina. Ngayon tumigil, ako pagkatapos ay tapusin umalis kayo. Muling katahimikan. Walang galit, walang sigaw, isang salita lamang. At sa pagkataong ito, wala na silang kapangyarihan. Ilang araw pagkatapos, lahat ay legal na nailipat. Ang bahay, ang negosyo, ang lahat. Nawala na sila. At sa unang pagkakataon, parang iba na ang dating ng bahay na iyon. Mapayapa. Ligtas. Nakaupo ako sa tabi ng anak ko, mahigpit siyang yakap. Ligtas ka na ngayon, bulong ko. Tiningnan niya ako, parin ang inosente, parin ang dalisay. At ngumiti ako ng mahina dahil ngayon, walang makakasakit sa kanya muli. Tinawag nila siyang basura. Ngunit hindi nila alam na siya ang may-aring lahat. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang protektahan ang inyong pamilya at maging handa sa mataong nagpapanggap lamang na nagmamahal. Mag-iwan komento kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa ganitong sitwasyon sa pamilya.